So eto na nga po mga kaibigan, Los Angeles Lakers franchise player pala si Luka. Kung sakaling magretiro na etong si LeBron James, mas kaya dong buhatin ni Luka ang Lakers kumpara kay Anthony Davis. And bago natin yan ipagpatuloy kaibigan, huwag po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, napakaraming dahilan ngayon ang lumalabas nga po sa social media patungkol nga po sa biglaang trade ni Luka dito nga po sa Los Angeles Lakers. Nandyan yung bigatin at malalaking offer niya mga kaibigan na medyo nabawasan nga po ng almost 100 million US dollar. Sa pagkakataong ito mga kaibigan, may mga nagsasabi din ayon na rin sa management ng Lakers at ng Dallas Mavericks na biglaang trade to na napag-usapan agad-agad namang naikasa. Sa pagkakataong ito, malinaw ang isang dahilan mga kaibigan kaya kinakailangang i-trade o magkaroon ng trade dito nga po sa Lakers, no? Kinakailangan kasi mga kaibigan na magkaroon ng Lakers ng franchise player kung sakali nga pong magretiro na eto nga pong si LeBron James. Ngayon kasi alam naman natin na 40 years old na itong si LeBron James mga kaibigan at inaasahan na ilang season na lamang itong maglalaro dito sa Lakers. Kaya naman ginawa nito agad ng paraan ng Lakers mga kaibigan at kumuha sila ng medyo mas bata mga kaibigan, which is si Luka nga pong ating tinutukoy na magiging franchise player nga po ng Lakers. Maraming nagsasabi bakit itong si Anthony Davis ba hindi kayang buhatin ang Lakers mga kaibigan, dahil kung titignan nyo mga kaibigan, si Anthony Davis talaga ang laki na naiambag sa Lakers. Siya nga pong highest leading scorer nga po ng Lakers nito mga previous game nila. Etong si Luka naman, marami nagsasabi na isinuka na nga po ito ng Dallas Mavericks dahil sa hindi magandang performance. Ang tinutukoy natin mga kaibigan, si Luka sa pangatawan niya kasi medyo tumataba na, medyo bumabagal na rin kumilos at nawawala ho ang tira sa labas. Maraming nakapansin, panay inom lang kasi ng beer eto nga pong si Luka mga kaibigan after ng game, no, kapag nananalo sila, which is very bad ito sa performance nga po ng team. Nakita naman natin once na talagang nasanay na itong si Luka dito sa Los Angeles Lakers, ma-adapt niya ang sistema na meron nga po ang ginagawa dito sa Lakers, especially yung mga training na ginagawa nitong si LeBron James. Kung sakali man talaga maging franchise player nga po ng Lakers itong si Luka, wala namang problema dun mga kaibigan. Si Luka din naman may napapatunayan kahit papaano at ayon na rin sa ilang mga Lakers fans, maituturing pa rin na isang star player itong si Luka mga kaibigan nung kapanahunan niya doon sa Dallas Mavericks, no, ang tinutukoy ko. Pero dito sa Lakers, alam naman natin, halos magwa-back to zero siya. Kailangan niya munang magpa-impress, ipakita kung ano ang kanyang tunay na magagawa. Nakakalungkot man, marami din nagsasabi na malaki ang lugi ng Lakers dito dahil nga po si Anthony Davis nasa prime pa ng kanyang paglalaro at the same time, tinuturing din na star player of the year mga kaibigan, no, dito nga po sa Lakers at talagang akala natin untouchable na. Magkagayon man, yung sinasabi natin na biglang trade na ito ay about business din dito nga po sa NBA, no. Alam naman natin na ang owner ng Dallas Mavericks ay hindi magpapalugi sa trade system o trade na nangyari na ito mga kaibigan. Ganon din naman ang Lakers mga kaibigan. Meron silang benefits sa bawat isa mga kaibigan. Parehas, it's a win-win situation between Dallas Mavericks and Los Angeles Lakers. So far mga kaibigan, yan muna ang update natin. Meron pa mamaya. And please huwag niyong kakalimutan mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.